Good morning! Nag-check ako ng ano guys, ng clips pa dito sa camera kung kailan yung huling vlog ko kasi it's been 2 weeks or 3 weeks ata nang wala akong vlog kasi sobrang busy namin sa paglilipat nga and hindi ko na maisabay talaga yung vlogging, yung editing. Kaya nga sa editing ayun, medyo na-miss ko lang kayo. Kaya hinawakan ko tong camera. Sabi ko, nakakamiss atang mag-vlog. diba? So, nag-edit ako ng vlog nung nasa ospital pa nga kami ni daddy. Nung palabas kami. So, may na-upload ako kagabi. And then ngayon may na-edit ako. Nagre-render na. So, siguro mga 2 vlogs pa yung kailangan kong i-edit. Tapos bago ako na-stop ng 2 weeks. Or 3 weeks. Kasi, anong petsa na ngayon? August 5 or 6 na. Saturday. So, happy weekend. Ayan. So, ayun nga, since it's August na, nandun na kami guys. Nasa ano na kami? Nasa kabila na kami. Yung shop, yung sila nene, yung ganyan. Grabe, kamuntik na talaga kami gahulin. Kung hindi pa ako talaga. Root dito muna. Kung hindi pa ako talaga hindi ko pa pinauna yung ibang mga namin, mga gamit namin, especially yung mga sa RMK. Wala, talagang gahul na gahul kami. So, sumakto lang talaga yung yung oras, I mean yung time na, yung date na kailangan namin, ma-vacate namin yung yung unit ni Nene sa taas, tsaka yung shop. Kasi, nakakairita din, na alam mo yung gantong, hanggang gantong date ka pa, lagi ka nang ina-update na, nakaalis na ba kayo? Alam niyo yun? Kaya kami certain date na kailangan i-vacate niyo yun, di ba? Nakaalis na ba kayo? So, di ba, paano naman yung natitirang days namin? Yung gano'n. So, anyway, move on na tayo dun, guys. Kasi, finally, nakawala na sa, alam niyo, sa sobrang stress na, ewan. So, yun. So, yun, natira kong natira kong 1 month advance pa. Is inano ko na lang dito tawag doon, ano ba tawag doon? Offset? Hindi. Basta pinaano ko na lang pinambayad ko na lang din ng renta ko dito sa unit namin. Ayan, kasi alam niyo yun, ayaw maglabas ng pera ng Adela. Pero gusto nila puro papasok. So sabi ko sa kung ayaw nyo maglabas ng pera, i-ano nyo na lang yung natitira kung yung advance ko as my rental payment sa unit ko for 2 months. So hindi na ako nagbayad dito ng 2 months. And then may pa sila may dito. Ayun, bago ko pa makuha yung yung advance na yun, ang dami pa nilang mga sinisigurado na mga kondisyones ba kaya na kailangan in good condition yung unit na iiwanan nyo, yung shop, alam nyo naman yun, diba, kung paano ko pinaganda yun, kung paano ko pinapinturahan yun, simula nung turnover sa amin yun na sobrang dugyot, may may patay na daga pa, yung ganyan. So, yun. So, nakita naman nila na na in good condition. Tapos, yung bills, updated, lahat. Tapos, BIR. Ang dami ng condition na parang ayaw talagang ibigay yung yung advance ko. So, hindi naman ako papayag, diba? Kasi nasa kontrata yun. Yan, yun nga, na-check nyo naman, maganda yung condition ng ng unit. All bills, updated, pati yung BIR, kasi nagbabayad ako dyan ng rental tax. So, yun pa, pa tayo guys, naka-save pa tayo ng rental tax. Yun. So, ayun nga. Fast forward, it's August 5 na or 6. Hindi na ako sigurado. Teka, double check natin. Ang alam ko 6. August 6 na. Ayan. August 6 na. So, ayun, sabi ko baka hindi muna ako pumunta sa kabila at maglalaba muna ako. Yan. At, ayun nga, dami ko nalabahin. So, anyway, di ko alam kung makakabuo ako guys ng isang vlog ngayon. Pero nag-edit ako, don't worry. Ni-edit ko yung mga vlog na na video ko pa. Sayang diba? I-upload na lang natin. So, anyway, good morning! Yan.
Kasama ko kayo doon kapag pumunta ako. Maybe tomorrow na or Monday. Kasi weekend, gusto ko dito lang din ako sa bahay. Kasi nandun naman yung boys. Nandun naman si Nene. Diba? Kaso, weekend, baka pumunta sila Mika. Magla-live kami sa TikTok. Uy, follow nyo naman ako sa TikTok. Diba? Nagano na no? Ano ba itong tinitingnan ko sa anit ko? Ayan. Follow nyo naman ako sa TikTok, guys. Kasi, as of today, may nirelease din yung Facebook na bawal na mag-Facebook Live. Yan. So, saan na kami magbebenta? Bagay, may TikTok shop nga. Kaya, sige na, follow nyo na ako sa TikTok para doon tayo magla-live selling na. Tsaka sa Instagram. Kaya kapangit talagang kabanding nito ni Facebook. Dati, na-restrict ako ng ilang beses dahil doon sa mga post ko na mga supplement. Ngayon naman, bawal na mag-live selling. Hindi ko alam kung kasama din yung Pilipinas kasi parang sa US pa lang ata yung na-release. Yan. And, ayun nga. We'll see ya later. At magluluto muna ako. Breakfast tayo, guys. So, yung tirang kanin, sinangag ko with egg. Sinangag egg. Corned beef, and then omelette. Tapos, may tira pa doon na sinigang. Sabaw na lang. Ayan, nagustuhan ni Chris. Sinigang na hipon. Tapos, yung buto ng, ano ba yan? Pata. Nung Wednesday na kumain kami ni Daddy sa labas. Hinano ko dyan para malasa. Anyway, pray na tayo. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this your gift which we are about to receive from the fountain. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan, tulog pa si Chris eh. At alam mo naman niya, mga kabataan, laging puyat. Pero pag malapit ng ang pasukan, yari siya. Dito. Lagyan kong cheese yan eh. So, ano ba kakainin natin? Yan, nagtibla lang din ako ng coffee. Dapat maglalaba ako eh, kaso walang tubig. Lagi nawawalan eh. Nakakasira ng yan, ng washing machine yun. Mga automatic washing machine. Pero, try natin. Date night. Kasi, nung August 4, anniv namin ni Daddy. So, ngayon lang kami magda-date night. Char. Hindi, manonood kasi kami ng ng sine. Oh, parang date na rin namin. Ayan. So, Saturday date. Actually, biglaan lang naman to, guys. Nag-edit ako ng vlog kanina. Sabi ni Daddy, tara na tayo ng sine. Hoy, check mo kung anong mapalabas or kung mayroong pa available slot pa sa Made in Malacanang. So, ayun. Book agad ako ng ticket. And, yun, pang alas 9 yung namin. Daddy! Yung nakuha ko para last full show. Yan. Gabi na. Wala na masyadong tao, diba? Hi! Hindi ko dinala yung camera. Ayan. Kakatapos lang nung movie. And, wala na kaming mga katabi dito sa parking. Maglaro na. Pwede tayo dito. Paikot-ikot sa parking. Yan. Tapos nag-take out na lang din ako ng KFC para, ayun nga, hindi na kami magpapadeliver. Pero muna kami kanina. Nag-grocery kami bago yung movie nga. Para isahang labas lang at miminsanan lang naman din na kaming lumabas para mag-grocery. So, ayun. Uwi na. Pogi ng kadate ko. Ang bata mo tingnan sa pag nakaganyan kang Daddy. Siyempre, I'm 28. Mukha mo. Di na bago-bago yung Pakilala niya sa akin, guys, noon. 28 years old lang siya. Nung 18 years old daw. I mean, 24 pala. Tapos, 28 na lang ng 28. Apat lang na dagdag sa kanya. Bingwit ka na, hindi oras. 18 years old daw, 24 daw siya. Ah, malaman ko, na pala, 28 din pala siya. Nagpabata ng 4 years. Kaliwa ka na. So yan, uwi na tayo. Pero pogi mo talaga, Daddy. Bango pa. Yes! I know, right? Dito, diretso dito. Good morning! Happy Sunday, guys! August 7. Ay, maga akong gumising na naman at hindi ako makatulog. Pero naka-idlip naman ako. Noong oras na ako pumikit kagabi, mag-alas 2 na ata kasi inaantay ko yung
stocks ng ng Rosmar kasi madaling araw yung yung lapagan ng yung deliver sa RD namin. Tapos ayun nga. So if ever kaya mo pa siyang book naman ng madaling araw. Kaya puyat guys ang mga ang mga distri ng Rosmar. Especially mga upline kasi nga madaling araw yung yung lapag ng mga product. So abang-abang kami. Ayan, so nag-expect ako na makukuha ko siya kanina madaling araw kaso talagang wala. Hindi na ako ni-replyan nung admin kaya ayun nga kaya hinihingal ako. Ayan, kasi naglinis na ako ng CR, nilaban ko na yung mga basahan, yung towel na ginamit nila last week nung magpaligo ako, diba? Kaya nang hirap pag walang kasama dito sa bahay. Kasi si auntie nandun na sa sa Pasadena. So, alam naman, mapapuntahin ko pa siya dito everyday, diba? Nakakaawa naman. So, kaya last week nagpaano lang din ako, nagpatulong lang ako maglinis, mag-general cleaning kay Angelica. Pero ngayon, parang punas-punas lang. And then, ayun, nag-mop, sa CR. Ang inano ko talaga yung CR kasi 2 boys ang kasama ko, diba? Nakakainis talaga, especially kapag kayo mga ihi nila tumutulo-tulo pa tapos hindi i-sprayan. Kayo din ba? Kaya sobrang inis ako na gusto ko mabango lagi yung CR. Kahit na hindi kaganda ng CR natin, gusto ko lagi mabango, diba? So ayan, ang sarap pagpawisan. Grabe, umagang-umaga pa. Tapos, ayun nga, maaga akong gumising kasi nag-expect naman ako na palalamove ko na yung mga stocks kasi ang daming nag-aabang. Kaso ayun nga, parang kakatulog lang yata nila ng 5 AM. So baka may may isama pa, 'di ba? Para kahit pick upin ko na lang ulit. Yan. Kasi ang hirap magpabook din sa sa lalamove minsan. So, ayun, and then nag-text na si Nene. Tegising ka na ba? Kasi uwi na sila Kuya Gerald ngayon. Yung carpentero na kinuha namin sa probinsya. So, naka 2 weeks din sila, guys. Ayan. Kaya, uwi na sila. Kasi tapos na yung mga pinagawa namin. Inunti-unti lang. Ayun. Tapos, gustong-gusto namin yung si Kuya Gerald kasi sobrang pulido gumawa. Alam niyo yun. Tapos, lahat talaga alam niya. Yan. So, may uwi siya sa pamilya niya, diba? Yun, nakatulong din kami kahit paano kaysa yung nangunguryente siya ng isda. Yun pala pinibenta niya. Yung nangunguryente ng isda na parang maximum ata, maka 3 kilos per day. Tapos 100 pesos lang ata per kilo ang ang bili sa kanya. So, diba? Kumbaga, iisipin mo, napakaswerte pa rin natin kahit na may mga pagsubok na dumadaan. Alam niyo yun, kahit na minsan na-short din tayo. Pero, i-compare mo naman yung yung buhay mo sa iba na pagkakasya yung 300 pesos sa sa isang araw. With with mga anak pa, yung ganyan. So, sabi ko, hayaan mo Kuya Gerald, swerte-swertehin lang kami. Ngayong taon na to, I mean, yung pagkalipat nga namin doon, sabi ko, is papagawa natin yung yung bahay mo. Oh, nakaiyak tuloy kasi na yung yung simpleng lang, parang pangarap niya na simpleng tawag doon, plywood lang para sa bahay nila kasi probinsya, diba? More on sawali lang doon. Parang masaya na sila doon. Kaya sabi ko medyo nakaluwag-luwag ka, naiyak ako. Kasi, diba, isipin mo talaga maswerte pa rin kami. Kayo na may nasisilungan, yung ganyan. So, ayan lang. Sabi namin, pagka, sponsor na namin yung bahay nila. Yan, nakakatuwa, diba? Konting konting tulong lang sa kapwa. So, anyway, may pinagpawisan ako, ang sarap. Ayan, tapos nag-take na rin ako ng Meiji, guys. Sobrang dami neto, nag-check out sa Shopee. Maraming salamat, guys, sa mga nagtiwala na mag-check out nito. Actually, kulang na ako sa stocks, kaya nag-request na ako ng restock sa upline ko. Ayan. Ang sarap din nito kasi sobra kang pagpawisan. Katulad nito. Ayan, umagang-umaga pa lang. Medyo nagkikilos lang ako dito. Pero grabe, tagaktak na yung pawis ko. Alam niyo yan. Tapos kahit na, kahit na wala ka masyadong ginagawa, pagpapawisan ka dyan. Isa sa effect niyan, guys, aside sa mawawalan ka ng appetite,
is yung pagpapawis talaga. Grabe. Kaya, ang bilis ng ano, ng pag-lose ng weight dyan. Kagabi nga, yung suot ko, nung manood kami ng sine, is yung inukay-ukay ko yun na feeling ko nun, payat na ako. Tapos nung sinukat ko, ala! Diyos ko, para akong suman talaga, sabi ko. One day, masusuot kita. And then, kagabi, naghahanap ako ng ano, ng damit. Kasi sabi ko, maluluwag na, sobrang lalaki naman na yung mga kasi pero mahilig talaga ako sa maluluwag na shirt, 'di ba? Sabi ko, tsaka tingnan. So nakita ko yun, tinry ko. Nagkasya, guys. Alam niyo yung t-shirt na pang ano talaga, pang small na kasya na lang yun sa ano, sa pamangkin ko kay Jada. Nagkasya sa akin kagabi. I swear. Kaya, ayun, confirm na pumaya talaga ako kasi nandahil sa Meiji. So, ayun nga, ang dami nag-check out niyan. Kaya tinatanong ko sila, ma'am, ready ka na bang mawala ng appetite? Ready ka na bang hindi makakain ng maayos, yung ganyan? Kasi, ayun nga, effect na effect to, guys. So, 1,700, sulit na sulit, good for 15 days. Pero sa 15 days na yun, guys, depende kasi sa katawan eh. Minsan, meron si Nene, payat na si Nene. Ayan, nabawasan na rin si Nene ng almost 5 kilos or 6 kilos ata. Ayan, lalo na yung tiyan niya. Kasi nag-worry ako kay Nene. Ang laki ng tiyan niya. Sobrang taba na talaga. So, ayun, pinag-take ko siya. And nag-lose na rin si Nene ng weight. Yan. Sa 15 days na yun, marami ng malaki na yung difference na makikita nyo. Especially kung talagang mga mataba kayo. Ang laki ng difference na makikita nyo. Kasi ako, hindi naman ako mataba, guys. Chubby lang. Pero gusto ko kasing gusto kong tawag doon, gusto kong makuha yung weight goal ko, ma-achieve yung weight goal ko na 48 or 50. So, ayan, kaya nagte-take ako niyan sa tulong niyan. So, again, available yan. Umagang-umaga pa lang nagbebenta na tayo. Magkakape muna ako. Grabe naman sa pa-advise ng service of disconnection. Nakakaloka. Good morning. Happy Tuesday, guys. Ayan, kahapon since Monday. Alam niyo na. Hindi ko na kayo nadala kahapon at 8/8 sale. So, maraming umorder. So, salamat, guys. Thank you so much sa mga umorder sa Shopee namin and sa TikTok. So, ayan, Sunday pa lang ng hapon, pumunta na ako doon kasi yung half pinak na namin and then Monday kahapon yung another half pinak namin. So, na-pick up naman lahat and yung mga humabol na lang kagabi ang ipapak namin later. And, ayun nga, salamat. Try kong dalhin kayo ngayon. Ayun kasi, doon sa bahay more on, sa bagay, mas nakatago naman yung mga stocks ko doon and then mas maganda yung dito, basta maganda yung parang space ng RMK doon kahit na home base lang kami. So yun, try ko nadalhin kayo. Anyway, inom muna tayo nitong Meiji. Alam nyo, guys, 52 kilos na lang ako. 52. So di ko kahapon yun di ko alam ngayon. Pero kahit 50 kilos lang, okay na tayo doon. So 2 kilos na lang and then maintain na lang. Ang init. Dapat warm lang. Hindi nakuha ko. Ayan. Tapos medyo tulog-tulog na ako ng maayos ngayon kasi 1 week before nung pinaka-last day namin dyan sa store, dating store. Grabe, literal, guys, na 3-4 days akong walang sapat na tulog. Alam mo yung tulog manok ka lang. Ganun. Tapos, lutang na lutang talaga ako kasi dami kong iniisip. So, parang nagsabay-sabay talaga. Yung paglipat, yung stocks, yung mga babayaran, yung ganun. Pero, ayun, unti-unti namang na isasaayon na naman natin. Kaya, thank you pa rin kay Lord kasi, diba? Kaya, hindi to posible kung hindi naman dahil sa Kanya. And then, syempre, sa inyo na mga umorder sa Shopee namin, sa mga buyers namin na sumusuporta pa rin kahit na ang daming
naglabas ang mga bagong online sellers talaga. Tapos, at ano naman guys, chismis, di ba? Nag-vlog lang ako pag may chismis. Parang umalma yung mga maliliit na sellers ngayon dahil kay V. Cortez. Ayan, kasi si V, di ba may sariling line na siya, and then nagbebenta rin siya ng ibang, tinan nyo, oh. Kakaano ko pala, pinagpapawisan na ako dahil sa Miji. Sa bagay, warm water kasi yung ininom ko. So anyway, umalma nga yung mga, mga small sellers. Siguro, yung iba sa inyo seller din na nakabasa ng mga rant sa Facebook ng mga ibang district. Kasi nga naman, di ba, si B may sariling line, sana yun na lang ang inaasikaso niya, yung ganyan. Tapos wag na siyang nag-distribute or wag na siyang nagre-resell ng SRP doon sa ibang products na yung mga sikat na products pati. So, kumbaga, since mas sikat siya compare sa ibang small sellers, sa kanya nabibili yung mga mga buyers, di ba? So, mawawala ng possible buyers naman yung mga maliliit na gustong mag-start magnegosyo, 'di ba? Kumbaga, parang ang selfish lang. Kasi 'di ba dapat inaasikaso niya na lang yung sariling yung sariling line niya, gaya ni Ann Clothes, 'di ba? Kasi may sariling brand naman si Ann. So doon lang si Ann nagfo-focus sa sariling brand niya din, hindi siya nagbebenta ng ibang brands, yung ganyan. Tapos sino ba? Si May Layug, 'di ba? May din siya, may sariling skincare line din siya. So lahat 'yun is puro skincare lang talaga ni May Layug. So hindi siya nagre-retail ng ibang products na dapat para doon naman sa mga maliliit. So yun lang naman yung 2 sets ng mga kapwa ko district. So buti na lang hindi ako nag-entry doon sa V-Line Cosmetics na yun kasi ayun nga, ganyan pala mangyayari. So anyway, thank you again sa inyo. So yun ang latest chika natin for today's video. Nagluluto na ako para maaga tayo makapunta doon sa kabila.